Hi mga ka-agri, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel na Agriculture. Ayan po, so una po sa lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw mga ka-agris. I hope okay po tayong lahat. At tara, iniimbitahan ko po kayong muli na samahan ako na tumambay at matuto dito sa channel na Agriculture. Okay. For today's video mga ka-agris, i-discuss na natin yung Craylings 3rd week. Ayan, so mahaba-habang araw na rin po, no? Naka 3rd weeks na po tayo sa ating mga Craylings mga ka-agris. So i-discuss na natin kung ano ba yung mga naganap sa ika 3rd week po o sa kabuuan ng 3rd week natin mga ka-agris. So yun, sige, let's go! Upon observation mga ka-agris, no, so dun tayo ulit sa size. Unang-una, no, makikita mo na talaga sa ika 3rd weeks po ng ating mga Craylings na malaki yung pinagbago ng kanilang sizes po, no. So kung makikita nyo po dito sa ating video po mga ka-agris, ito po yung first batch po na transfer sa aquarium mga ka-agris. So makikita nyo, maliit, no? Bansot o ano ba? Bansot? Pandak? So kung makikita nyo mga ka-agris, no, nung simula nung linipat sila dito sa ano nila, sa bago nilang aquarium mga ka-agris, yung sizes po nila hindi masyadong lumaki. Pero dun sa isa po nating aquarium, ano sila, yung iba doon nagsisilakihan na. So yun, no, malaking factor din talaga na isa sa mga makaka-apekto sa kanilang sizes is yung sarili nila mismong aquarium, no. So etong nasa video natin ngayon mga ka-agris, ano to, maliit lang na aquarium tong pinaglalagyan nila ngayon. So yun nga, 5 crayfish lang din yung or Craylings yung nakalagay dito compared dun sa isang aquarium natin, no, na yung mismong ref ginawa nating aquarium. So malaki-laki yon. And then yun nga, sabi nga rin ng iba, nakadepende sa kung gaano kalaki yung size ng aquarium nila, no, sa paglaki nila. So yun mga ka-agris, dito I think mga 0.5 lang ito mga ka-agris, no. 0.5 lang ang size nito. Pero dun sa isang aquarium mga ka-agris, pumapalo na siya ng mga 9.9, 0.8, mga ganun na yung size niya. And matataba na yung katawan, medyo matataba na. So yun, yung sa size mga ka-agris sa 3rd week, talaga makikita mo na kung ano yung diferensya ng paglaki nila. So hindi talaga sila sabay-sabay sa paglaki, kasi yung iba dyan mga matatakaw, mas malakas kumain. So yung iba, the more na matakaw, mas nagigain nila yung nutrients ng pagkain nila. Ayan. So yung iba naman mga ka-agris, since nung first week nila hanggang ngayon 3rd weeks nila mga ka-agris, hindi talaga nagbago yung size, talagang 0.2, 0.3, mga ganun yung size mga ka-agris. So ito yung mga ito yung mga Craylings na tingin ko nabubulid, kaya siguro hindi makabuelo sa pagkain, no. Kaya yung size naapektuhan din. So yun, ika 3rd weeks natin mga ka-agris, meron pa rin talaga mga maliliit na sizes po ng mga ka-agris. So yun, pagdating naman doon, pag tingin nyo kailangan ng i-sizing. Pag sinabing i-sizing mga ka-agris, yung i-separate na yung malalaki sa mga maliliit, para yung mga maliliit naman, sila naman yung parang lumaki, no? I-segregate lang po yung mga malalaki sa maliliit para sila naman yung mag-benefits ng mga nutrients ng kinakain nila. So yun po yung sa kabuuan ng sizes po ng 3rd weeks po mga ka-agris, no.
So yun, sabi ko nga sa inyo, yung pag-expand ng ng aquarium na malaki is makakatulong talaga sa kanila, no. And yun nga, hindi rin sila magsisiksikan and mas malaya sila nakakagalaw, no. So meron tayong isang ka-agris na sinunod ko siya, yung payo niya, no, na ilipat sa mas malaking aquarium, no. So yun, dapat nga sana tolda. Alam niyo po yung tolda, mga ka-agris, yung karamihan madalas ito ginagamit dun sa mga nagpapalaki ng aquarium, no. Parang siya, it's more on budget meal na pond na malaki. Tolda. Tingin ko mas mapapamura kayo kung ganun kesa sa magpapasemento ng malaking pond, no. So yun. Pero tayo, guys, mga ka-agris, hindi natin afford yun kasi wala akong paglalagyan ng tolda sa taas ng ng bahay natin. So yun, I think sa ika-third week, mga ka-agris, dito na rin tayo mag-experiment ng panibagong food nila, mga ka-agris. Ako nagsimula na ako na magpakain sa kanila ng ibang food bukod dun sa PO1 sinking pellet o PO1 fish sinking pellet. So yun po yung sinasabi ko po na PO1, mga ka-agris. Ito po yung mga nakikita nyo na maliliit na tidbits. Ayan, so yung napakita ko na rin to nung last video ko, mga ka-agris. So yun po yung PO1 sinking pellet po, no? Pero this time, mga ka-agris, sa loob ng ika-third week, nagsubok na rin tayo ng dog food. Ayan. Yun, so sumubok tayo ng dog food, mga ka-agris. So kung tatanungin nyo po ako kung ano pong klaseng dog food yung pinakain ko po, Vitality Dog Food. Yun po yung brand po niya o pangalan nung dog food na pinakain ko. So tandaan nyo po, mga ka-agris, Vitality Dog Food. Ayan, so medyo inaral ko lang din po ng konti, no? Kasi sabi ko nga, tanong ko sa sarili ko na lahat ba ng klase ng dog food pwede pakain. So yun, nag-aral lang ako konti yung sa mga nutritious facts niya, mga ganon. So I think wala naman ikaka-harmful or toxic yung crayfish natin dun sa mga nakalap kong information, no, about sa Vitality Dog Food. And yun nga, nung last time, tinanong ko rin yung tindera na pinagbilan ko ng Vitality Dog Food. So sabi ko, ano ba yung pinakamaganda nyo na dog food? Ang sinuggest niya is yung Vitality Dog Food nga. So yun nga, chinek ko yung nutritious facts niya. Mataas din naman yung protein, no? Kayo na po bahala kung mataas ba to o mababa. Kayo na po bahala magsabi sa akin sa comment. So sa Vitality Dog Food, protein niya is 21%, yung fat is 10%, yung fiber is 3.5%, moisture 8%, energy or yung calcium niya is 100 grams. Ayun. So yun, 100 grams. So yun yung nakalap kong information about sa Vitality Dog Food, no. So I think wala naman siyang yung parang mga chemical ingredients dun sa linagay na nutritious facts or yung ingredients niya rin. So yun, mga ka-agris, nag-start po ako sa Vitality Dog Food. Ang observation ko lang po sa dog food na to is ma-oily. Kasi nabasa ko dun sa tawag dito. Sa kanyang description is mayroon siyang Omega Magic Oil Blend. Ayan. So yung tubig ko, mga ka-agris, is nagmantika. Pero kalaunan naman, nawala naman yung mantika. Pero yun, nung una kasi, mga ka-agris, ang observation ko sa mga railings na to, hindi nila masyadong kinakain. Siguro kasi unfamiliar sila dun sa bago nilang pagkain, no? Or yung special food nila. Pero nung mga
mga ika-3 araw na niyan ng third weeks is kinakain naman na nila. So lalo na yung mga nagsilakihan na Kraylings, na-adapt na nila, no, na nakakain na rin talaga nila yung binibigay ko na dog food. So hindi lang talaga siya yung maramihan na lagay, mga kagris. Tansyahin nyo lang din po kasi possible na dumumi yung tubig nyo kapag dinamihan yung bigay ng dog food. Ayan, so bakit nga ba dog food, no? Sinubukan ko lang din po, guys, kasi ang sinasabi nila pwede talaga dog food. Kasi mataas ito sa sa mga yun nga, yung mga protein, mga ganun, mga fats, mga ganun na pwedeng ma-absorb ng ating Kraylings, no? Ayan, so yun yung special food ng ating Kraylings, mga kagris, sa ika-third week. Ayan, so pagdating naman po sa inventory, so nakita ko rin po, guys, na meron din talagang namatay. Ayan. So meron po talaga tayong na sa pag-aalaga natin ng Kraylings, mga kagris, hindi talaga may iwasan na may mamamatay. So kung last time, ang last inventory ko, mga kagris, is 187. And so pagtingin ko sa aking aquarium, may namatay talaga mga 3. Sayang, mga kagris, kasi malalaki na rin yung mga Kraylings na yun, na halos umaabot na siya ng 1 inch. Pero yun, ang reason ng pagkamatay nila, napansin ko na hindi sila hindi sila nakalabas kaagad dun sa luma nilang skin. Kasi nagmold sila, hindi kaagad nakalabas sa skin nila. So yun, baka na pressure, yun na-stuck na dun sa old skin nila, namatay na. So I think yun yung naging reason ng yung pagkamatay ng mga Kraylings natin, mga kagris. So yun, I think normal naman yung yung ganong bagay. So yun, kung meron kayong mga Kraylings na ganito, mga kagris, lalo na sa ating mga kagris dyan na nag-aalaga na ng ganitong Kraylings, for sure, mga kagris, meron talaga tayong mga Kraylings na mamamatay dahil sa molting, no? Hindi na nakalabas dun sa old skin. So yun, yun nga, nabitin sa pagmomolt. Hindi nakalabas. Ayan. May mga nagmolt din during the process. Kaso nga lang, meron yung mga Kraylings talaga na sumasabotahe. So yung during the process ng pagmomolt nila, kinakain sila ng mga malalaki ng Kraylings. So yun, no? May mga ganun din po. Talagang di rin talaga may iwasan yung ganun. Talagang kakainin ng iba, yung karamihan talaga iti-take advantage nila na during molting process, kakainin nila yung kapwa nila Kraylings. So yun, upon observation din talaga, mga kagris, mabilis talaga silang mag-molt, lalo na sa second week and third week. So asahan yung mga kagris na yung mga Kraylings natin, maraming beses sila mag-molt. Kasi ayun nga, yung paglaki nila parang mabilis din eh. Kaya expect na natin na sa second week and third weeks, mga kagris, talaga, marami talagang beses na mag-molt. So hindi ko alam, mga kagris, kasi kung ilang beses, no? Kasi napansin ko lang yun sa pag-study na tong Kraylings, mga kagris. Ang dami talagang beses na nag-molt sila. Kahit nga itong mga nakikita nyo sa screen, mga kagris, na Kraylings, maliliit sila, no, pero nag-molt din sila. So yun, dahil lang sa maliit yung pinaglalagyan nilang aquarium, kaya talagang maliit sila. Pero nag-molt tong mga to, nakailang beses na rin tong nag-molt. Ayun.
So overall study mga ka-agree sa ika-third week ng ating trailings. And so mapapansin nyo na sa ika-third week mga ka-agrees, magsisilakihan na po ang ating mga trailings. So matuwa po kayo dun mga ka-agrees kasi habang nakikita nyo po no, na lumalaki yung mga alaga natin is the more na nakikita natin yung bright future. So para to sa mga nagnenegosyo, so alam nyo na yung ibig sabihin ko ng bright future. And yun nga, sa sizes, ano na siya, malaki na yung diferensya niya, nagsisilakihan na yan. And yun, nag-start na rin ako na mag-explore ng ibang food nila, ng mga super meal nila or super foods nila. Nag-start na ako, like yung dog food. So, maybe next time mga ka-agrees, iibahin ko rin naman yung brand ng special food nila or yung dog food nila. So yun, ano na rin sila, mas aggressive, and so bantayan nyo lang po, baka meron na kayong pwedeng i-segregate dyan na malalaki, ihiwalay nyo na kasi mabubulid yung mga yung mga maliliit na cravings natin, baka mamatay pa. Ayan. So I think that's it na mga ka-agrees. Maraming salamat sa pagtambay at sinamahan nyo po ako muli dito sa aking channel na Agriculture. If natuwa po kayo sa mga ganitong klase ng talakayan, please comment down below po any suggestion po na pwede nating i-discuss no, about sa ganitong pag-aalaga ng graylings. And yun, any tips, any suggestions po, comment down below please. And pasensya na po sa mga hindi ko pa po nare-replyan no, sa comments po, no. Pero yun po, magre-reply po tayo mga ka-agrees hanggat hindi tayo busy. Pero yun po, maganda rin po na nagko-comment tayo para at least po yung mga iba nating ka-agrees is makinabang po no, sa ating mga tips. So maraming salamat po mga ka-agrees uli sa akin sa pagtambay dito sa agriculture. Ingat po tayo palagi. And yun, next time ulit mga ka-agrees sa ika-4th week po ng trailings natin. So hihintayin po natin yan mga ka-agrees. Ayan, so maraming salamat po muli. Nasa 483 subscribers na po tayo. Yun. Maraming salamat po mga ka-agrees sa pag-subscribe po. Malaking bagay na po ito sa ating channel. And welcome po sa ating mga newbies po, sa mga bago po dito sa ating channel po. Welcome po tayo. Welcome po tayo mga ka-agrees. I hope nag-enjoy po tayo sa aking mga videos po, no? So yun mga ka-agrees, kita-kits po next time. And ingat po palagi. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Ingat po.